Amen. Isa pong magandang araw sa ating lahat. Muli po ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Hayaan niyo pong batiin ko po kayo ng isang pinagpalang taon, bagong taon po para po sa ating lahat. Alam ko po ng ating Panginoon sa taong ito, 2024, ay may magandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. At alam ko po na God wants to use us to bless us bountifully this new year. As we face the new year with new hope, new faith sa ating Panginoon, nawa po ay tayo po ay patuloy na pagpalain, patuloy na gamitin ng ating Panginoon sa ating iglesia. At nagagalak po ako na muli kayong makasama sa unang linggo ng taong ito. Ang ating po pag-aaralan sa araw na ito ay may titulo na Attributes and Characters of God's Goodness. Pero bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, tayo po ay manalangin, tayo po ay humingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Aming mga banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat muli, Panginoon, ay dinako mo kami sa iyong bahay-sambahan upang makapagpuri at mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu Santo na alam namin na kasama namin sa mga sandaling ito at magpapaliwanag sa amin ng misteryo ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa pagbabasbas mo sa iyong mga salita na magiging kalakasan ng aming espiritual na kalalagayan, Panginoon, espiritual na kaluluwa, Panginoon, habang kami ay patuloy na nag-aantay sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na itago mo ko sa iyong harapan, Lord God. Linisin mo po ang aking puso, ang aking isipan, Panginoon, na hindi ako makapagdagdag ni makapagbawas man ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ikaw ang patuloy na manguna, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maging kalugod-lugod kami at karapat-dapat at tumanggap na iyong mga salita sa paglilinis mo ng aming mga puso, ng aming mga isipan, Panginoon. Lord, ito po ang aming dalangin na may papurit pa sa salamat sa matamis sa pangalan ng iyong anak at aming tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus. Amen and Amen. Amen. Tunay nga po na napakabuti po sa atin ng ating Panginoon at tunay nga po na ang bawat taon ay inihanda po at ginawa ng ating Panginoon upang tayo ay patuloy na magpasalamat sa Kanya at patuloy nating maranasan ang Kanyang pag-ibig at ang Kanyang kahabagan. Dumako po tayong muli doon sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon na binasa na po kanina ng ating kapatiran. Ang binasa po kanina ay sa awit 103, kapitulo 1 hanggang 5. So sabi po dito, ito po ay awit ni David sa ating Panginoon. Sabi po dito, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Ikalawa po, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at ipinagpala ko sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng agila ang taglay kong kalakasan.
kinabukasan. Amen. Pinagpala po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon at pagpalain po ang bawat isa na nakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Ito pong binasa po natin ay awit na nilikha ni Haring David bilang papurit pasasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kadakilaan, sa pagpapala, sa pag-iingat ng ating Panginoon, in which alam ko po na naranasan po natin lahat ng iyon dun sa nakaraang isang taon, noong 2023 po lahat tayo ay nakaranas ng pagkapangyarihan ng ating Panginoon, nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. So, ang titingnan po natin ngayon sa araw na ito ay ano po yung attributes and characteristics ng kabutihan ng ating Panginoon, God's goodness po. Wala po akong makitang karampatang salita na magbibigay ng tamang kahulugan para sa salitang attributes and characteristics. So, ang ginawa ko po, kinuha ko po sa salitang Ingles yung dalawang ito. Sabi po kasi natin sa topic natin ay attributes and characteristics po ng God's goodness po, kabutihan ng ating Panginoon. So sabi po sa dictionaries na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, sa pamamagitan po ng katalinuhang ibinigay niya sa kanyang mga nilikha, ang sabi po dito, attributes are qualities and features that are assigned. Ito po ay itinatalaga, ito po ay ibinibigay doon sa isang tao, sa isang object, o sa isang konsepto. Attributes are not inherent. So, hindi po ito isang bagay na natural doon sa tao, sa object, or konsepto, and can be changed or modified. So, nagbabago-bago po yung attributes natin. Minsan, ang attributes ng isang tao, masaya siya. So, maganda yung attributes niya. Minsan naman, depressed siya. So, pangit yung nagiging attributes niya. Attributes are often used to describe the external appearance po. Ano yung nakikita doon sa or external quantities of an entity, ng isang bagay po, ng isang katayuan po ng tao. While on the other hand, characteristic refers to inherent traits or qualities that define a person, object, or a concept. So ito po ay natural na bagay. Ito po ay natural na katangian ng isang tao, isang bagay, o isang konsepto. These traits are unique and distinguish one entity from another. So ito po yung naghihiwalay ng isang bagay doon sa isang bagay. So characteristics of solid, liquid, and gas. So ito po ay yung mga inherent. Ito po yung mga natural na katangian ng isang solid, ng isang liquid, at ng isang gas na nagpapaiba-iba kung ano yung bakit ganun, bakit siya solid, bakit natin kinoconsider itong solid, bakit natin kinoconsider itong liquid, bakit natin ito kinoconsider na gas. In the same manner, characteristics po yung mga bagay-bagay na nagdi-distinguish kung bakit tama at bakit mali ang isang bagay, in which nakikita po natin yun sa salita ng ating Panginoon. Dito rin po maghuhubog yung kung inherit po yung characteristics whether we are successful or not, di po ba? And then there are also attributes whether we are successful or not, di po ba? Success is defined by different things. Success and happiness are defined by different things, but there are attributes and characteristics of success. There are attributes and characteristics of happiness. So characteristics can be physical. Pwede po ito yung color of one's eyes or behavior or such one's temperament. Di po ba yung pag-uugali ng isang tao? Kung talagang yun lang yung kakayahan ng taong yun. So that's the temperament of a person.
Characteristics are often used to describe one's personality, skills, and ability. Kasi inherit po yun. Yun yung natural na katangian ng bagay-bagay na yun. So, sa araw po ito, titingnan po natin kung ano yung ating mga ano yung attributes and characteristics ng ating Panginoon. Kung titingnan po natin doon sa binasa po natin kanina, si Haring David ay nagpupuri at nagpapasalamat doon sa kabutihan ng ating Panginoon. Pinakita po dito yung mga characteristics ng ating Panginoon. Sabi po dito, siya ay banal. Yan po ay characteristics ng ating Panginoon. Siya po ay nagliligtas sa atin po. Di po ba siya ay mabuti sa kanyang mga ginagawa. Siya ay mapagpatawad na Panginoon. Siya ay umiibig sa kanyang mga nilikha. Siya ay may kahabagan sa kanyang mga nilikha. At ang kagandahan po nito, inililigtas po tayo ng ating Panginoon doon sa kamatayan na kabayaran ng ating mga kasalanan, di po ba? So ito yung mga characteristics ng ating Panginoon na pinakita niya sa kanyang kabutihan sa atin. So sabi po dito, tingnan mo naman po natin sa aklat ng unang Juan 3:1-3. So sabi po dito, ito po yung bagong tipan na. Yung kanina po tinignan po natin ay lumang tipan. Ito po ay para sa mga Israelita. Ito po ay para sa mga tinuring na anak ng ating Panginoon. Ngayon po tayo po ay tatalon doon sa bagong tipan ng ating Panginoon sa aklat ng unang Juan 3, kapitulo 1-3. Sabi dito, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyon ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila nakikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. So sa ngayon po, ang goodness ng ating Panginoon ay hindi dahil sa tayo ay kasama dun sa chosen one. Hindi tayo kasama dun sa chosen generation kagaya ni Haring David. Ngayon po ay pinaging banal tayo ng ating Panginoon, itinuring tayong anak ng ating Panginoon dahil doon sa pag-ibig at kabanalan ng ating Panginoon. Ngayon, malawak po yung kabutihan ng ating Panginoon. Marami pong aspeto yung kabutihan ng ating Panginoon. Kahit marapatin po ninyo na mag-focus po ako dun sa isang aspeto ng kabutihan ng ating Panginoon. Yun po ay ang pagiging anak natin. Pagkakaroon po natin ng titulo bilang anak ng ating Panginoon. So, ang pag-aaralan po nating attributes and characteristics ng ating Panginoon ay ng kabutihan ng ating Panginoon ay bilang mga anak ng ating Panginoon. Hindi po bilang lingkod ng ating Panginoon, hindi po bilang hindi mananampalataya, kundi bilang anak ng ating Panginoon. Yung pong tumanggap na tayo sa ating Panginoon, kinilala na natin siya bilang personal na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So ano po ngayon yung characteristic ngayon ng relationship natin doon sa ating Panginoon para makamtan natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa unang characteristics of God to His children is we are given the privilege of enjoying God's bounty. Di po ba? Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, ibinigay niya yung kanyang blessings sa atin.
yung bounty, yung kayamanan niya sa atin, di po ba? Na hindi tayo karapat-dapat na tumanggap noong kayamanang iyo, pero dahil tayo ay tinuring na anak ng ating Panginoon sa pamagitan ni Kristo Jesus na nabayubay at napako sa krus ng Kalbaryo na siya nagbayad ng ating mga kasalanan, binigyan tayo ng pribilehiyo na magkaroon ng pagpapala, makapasok doon sa pagpapala ng ating Panginoon, makabilang doon sa pagpapalang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Bagamat nung una pa man ay nakikibahagi tayo doon sa ang ating mga ninuno ng mga hintil ay nakikibahagi doon sa hangin na binigay ng ating Panginoon, sa sikat ng araw na binigay ng ating Panginoon, sa tubig na ibinigay ng ating Panginoon. This time, it's more than that. It's more than the physical things na binigay ng ating Panginoon. Di po ba? Lahat tayo, mabuti o masama, ay sinisikatan ng araw. Lahat tayo, mabuti o masama, ay nakakalanghap ng hangin ng ating Panginoon. Lahat tayo, mabuti o masama, ay nakakaranas ng ulan na galing sa ating Panginoon. So, but beyond that is yung bounty ng kanyang spiritual blessings na mayroon po tayo. Na pribilehiyo po natin yan bilang isang mga mananampalataya ng ating Panginoon. At kagaya nga po ng iba't ibang denominasyon, the faith alone sa ating Panginoon brings us the blessings in our life, in our spiritual life. At ano po siya sabi dito sa pangalawa po? Sabi po dito, we are given the opportunity to experience God's grace and mercy. At next, na-discuss ko na po yan ng mga nakaraang message ko kung what's the difference of grace, what's the difference of mercy. So, lahat po tayo nagkaroon ng ganoong pagkakataon na matanggap yung kahabagan ng ating Panginoon na bagamat tayo po ay nagkakasala, tayo po ay pinapatawad ng ating Panginoon. That's the grace na binibigay sa atin ng ating Panginoon. At bagamat tayo po ay nagkakasala, na sana may consequences yung kasalanan yon na binigay na ginawa natin, ini-stop po yun ng ating Panginoon, and that's the mercy na binibigay sa atin ng ating Panginoon. So we are given the grace of forgiveness and the mercy of not having the conviction of those sins that we created. So nagkakaroon po ng kapatawaran maging sa kapatiran natin, maging doon sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan, katrabaho, kaklasmates. So nagkakaroon po ng kapatawaran. And that is because of God's mercy to each and every one of us. Ako man po ay nagkakasala din po ako. So nagkakaroon po ng kapatawaran doon sa mga kasalanan natin binibigay na nagagawa po natin. Dahil tayo po ay mga anak ng ating Panginoon, tinuring na anak ng ating Panginoon, tinuring na anak ng Diyos ng kataas-taasan. Sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito sa pangatlo, we are given the authority here on earth to proclaim His power. Di po ba? Sa pamagitan ng ating pananampalataya, ay nakakaroon po ng miracles na ginagawa ang ating Panginoon. So, isa po yun doon sa characteristics na ibinibigay sa atin ng goodness ng ating Panginoon bilang mga anak ng ating Panginoon. You are given the authority to proclaim His power, to create miracles, to make His hand move. So, yun po yung authority na meron tayo to claim His power and to use His power doon sa work ng kaaway, doon sa buhay natin. That's the authority na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon dahil ikaw ay anak niya. Ito yung characteristics ng pagiging anak ng ating Panginoon, and you receive God's goodness because you are considered as a son or daughter or child of the God Most High.
At ang siyempre po, hindi mawawala yung doon sa characteristics natin bilang anak ng ating Panginoon is yung we are given this security of the blessing of the eternal life. So, yun po yung secure tayo na bagamat hindi magiging perpekto yung nararanasan natin dito sa mundong ito, tayo po ay magkakaroon ng assurance of the eternal life. Dahil po sa pananampalataya po natin, dahil nakabilang tayo doon sa pagiging anak ng ating Panginoon, naging kapatid natin si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, ay tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon, pribilehiyo, assurance na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. So yun po yung basic na 4 na characteristics ng goodness ng ating Panginoon as the Father, as we are His children. Ito po yung 4 na basic na characteristics ng ating Panginoon. Ngayon, dumako po tayo sa attributes. Ano naman po yung attributes ng ating Panginoon? Ang sabi po dito, as attributes ng ating Panginoon, God wants us to put Him first above all. So, ito po yung mga attributes na related sa pagiging anak ng ating Panginoon. It changes, di po ba? Sometimes, we don't put Him as the first, as the priority. It changes the blessings, di po ba? Because we don't put Him as a priority, it changes yung power and authority na mayroon tayo. Because we don't put Him above all, it changes yung characteristics ng ating Panginoon. If we don't put Him first, magbabago po yung security natin doon sa eternal life. If we don't put Him first, magbabago po yung authority natin to proclaim His power. If we don't put Him first, magbabago po yung experience natin ng Kanyang power at pag-ibig. If we don't put Him first, magbabago po yung bounty, yung blessings ng ating Panginoon. Diba? Ang daming verses niyan sa Bible. You seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yung sinabi po ng ating Panginoon, for His grace and mercy is bountiful. Di po ba? So marami po yung mga blessings ng ating Panginoon. But these attributes natin bilang children of God, we want to put the best things, kailangan mag-exert tayo ng effort for this one. To put God first above all. Ano po yung above all na yun? Ano yung kinukonsider natin on how to put Him above all? With regards to our talents, yung 3 T's po na sinabi ko before. Talents, time, and treasure. Is He above all our talents? Sa talents po ba natin, ginagamit natin to worship Him, to glorify His name, to exalt His name? Yung po bang treasure natin, are we putting Him first on top of our treasure? Na yung finances po natin is above all, we do our tithes and offering first. If we pledge for the church, above all, ginagawa po ba natin yung pledges na yun? Above all, din sa time natin sa ating Panginoon. Lahat tayo, mayroon tayong 24 oras. Hindi po iba yung 24 oras ko kay Micah. Hindi po iba ang 24 oras ni Pastora Gemma kay Joshua. Hindi po iba yung 24 oras ni Ate Van kay Jubel. So, hindi po iba yung 24 oras natin. Pare-pareho po yung 24 oras natin. Ngayon, paano magagamitin yung 24 oras mo
para mapagsilbihan, may put yung God first above all. Di po ba? Is it time for prayer? Now we're doing the 24, every beginning of the year po, we're doing the 21 days of prayer and fasting. And one thing na na-realize ko this year, prayer and fasting is not just, it's not just not eating at all. Prayer and fasting is putting God's first. Di po ba na every time na gagawin mo yun, naalala mo yung time to pray, time to put God first. Sa ngayong taon po, ang 21 days of prayer and fasting ko po ay nasa sa drinking soda, drinking soft drinks. So every time na iinom ako ng, may choice ako to drink soft drinks and not to drink soft drinks. Naalala ko na, teka lang, meron akong time that I need to pray. Diba? Every time you skip that one, naalala mo na that you have to pray. That's why it's called prayer and fasting. Di ba ba? Yung fasting mo, yung magpapaalala na kailangan mo mag-pray. Kung yung fasting mo this year is drinking or eating rice, so every time you skip rice, you pray for that one. Every time you skip juice, you pray. Every time na instead of iinom ka ng soda, iinom ka ng juice, mag-water ka lang. So those are the ways para makontrol mo yung sarili mo na on top of that one, hindi lang yung physical yung kinokontrol mo. This time, i-internalize mo na ngayon sa sarili mo na kung na-control ko yung sarili ko doon sa soda, doon sa soft drinks, now kaya kong kontrolin ang sarili ko with regards to giving more time to pray. Kung dati 5 minutes ka lang nananalangin, so magdadagdag ka ngayon ng 5 more minutes to pray because you are on the essence of prayer and fasting, hoping that this will continue after the 21 days. Kaya po natin kinatawag na 21 days. I know I discussed it already. Because 7 days, that's the hardship. That's the hardest part of changing your habits, changing your schedule, changing your time. That's the hardest part. That's why it's called 21 days. That's why we call it 21 days. Kasi dun sa 7 days, dun ka nag-struggle. Pag hindi mo na pagtagumpayan yung 7 days, you lose everything. Then, from 8th day to 14th day, yan yung time na nagiging habit mo na yung pagpe-pray ng 10 days, or 10 minutes, pag-iwas mo sa soda. So, yun na yung nagiging habit mo na siya. May struggle pa, pero dahil nakalagpas ka na doon, naiisip mo na, kaya ko naman pala. Kaya ko palang walang soda. Kaya ko palang mag-exercise ng 10 minutes every day. Kaya ko pala na wag kumain ng rice. Di po ba? Yan yung 8 to 14 days. So, then 14 days, 15 days to 21 days, yan yung masasabi mo ng, kaya ko nang i-sustain. Sustainable na pala siya. Sustainable na pala na hindi ako uminom ng soda. Sustainable na pala na tubig lang yung iniinom ko. So, kung nagdagdag ka 10 minutes, from 5 minutes to 10 minutes, so, sustainable pala na pwede ko palang gawin itong 10 minutes every day. Kaya ko palang hanapan ng oras yung 10 minutes ko every day. So, that's why, on the 22nd day, dahil nakita mong sustainable pala, hoping na itutuloy-tuloy mo na yung 10 minutes na yun. That for the rest of the year, ay na magagawa mo na siya.
Do you need to reset? And sometimes, maybe yes. It depends on you. Pero hindi ibig sabihin na one day lang ako nag-prayer and fasting. I became more, I became less mature than those people na nag-pass ng 21 days. Hindi po ibig sabihin po noon. The goal for resetting every year is for you to have chance na gawin yun ulit every year. If you want to reset every 4 months, that's fine. Na magkaroon ng prayer and fasting for 21 days, itatry ko ulit. Baka kayanin ko na this time kasi hindi ko kinaya noong nag-prayer and fasting ako at the beginning. Or dahil merong needs again for this resetting, or we're calling again the whole church to pray and fast for maybe dahil mayroong nag-i-struggle si church or nag-i-struggle yung mga leaders ng church. So we need to pray and fast again for 21 days. So hoping na doon sa for 21 days as the church fast, yung mga church leaders ay mag-continue doon sa init at halab ng kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. So those are the reasons why we do the 21 days. So now, why does the church do the 21 days? The church leader can explain it. Bakit nila ginagawa yung 21 days? But for us here at sa akin po sa buhay ko, it's just to reset. Just to reset na I need to go back and do the prayer and fasting. Kung medyo nag-aano naman ako sa soda, okay, sige, reset tayo. Reset tayo. Back tayo ulit dun sa 0-1. Day 0, day 1 na okay, every time na magpe-pray ako, i-skip ko tong food na ito. Or i-skip ko yung juice, or i-skip ko yung, or even Facebook, di ba? Pwede, this time, pwede mo nang gamitin na as prayer and fasting yung Facebook account mo na. O this time, hanggang 30 minutes lang ako magpe-Facebook. Pagtuntong ng 30 minutes, lagyan mo ng timer. Pagtuntong ng 30 minutes, after 30 minutes, stop and pause and pray. Lord, salamat po sapagkat binigyan mo ako ng kalakasan. Stop ko yung Facebook ko ng 30 minutes. Lord, salamat po sapagkat binigyan mo ako ng opportunity na practice ulit yung 30 minutes time lang sa Facebook or 30 minutes time lang sa panonood ng pelikula, sa panonood ng TV. So, all those things, putting God first is the main goal. Kaya tayo nagkakaroon ng 21 days of prayer and fasting to reset na maiput natin si God first above all. Ano po yung second one? Attributes ng pagiging children natin is God seeks obedience, di po ba? Faith alone is nothing. Faith alone is dead. Hindi po sapat na nanampalataya tayo kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. We need to do actions. At yun po yung obedience. Yun po yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Yun po yung pagsamba natin sa ating Panginoon. Yun po yung when we said yes, then we commit for it. Yun po yung kailangan natin. We need to do obedience. Faith without action is dead. Sabi ko nga, di ba parate na you can love or you can give without loving, but you cannot love without giving. Always magkakigbat po yan. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang iyong ina, ang iyong parents nang hindi ka nagbibigay ng gift tuwing Christmas, hindi ka nagbibigay ng gift sa kanila pagka birthday nila, or hindi ka nagbibigay ng kahit papano
ikasasaya nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay, di ba? Sasabihin mo bang mahal mo yung isang tao na hindi mo siya napapangiti? Hindi po ba? Ang hirap sabihin na mahal ko yung parents ko, pero inaaway ko sila everyday. Mahal ko yung isang taong ito, pero sinasaktan ko siya araw-araw. Mahal ko yung taong ito, pero hindi ko siya ginagalang, pinabastos ko siya, di po ba? So, it's the same thing. God seeks obedience, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na magkakaroon tayo ng kapangyarihan if we do not obey God's words. It's hard to be blessed by God if we don't follow His commandments, di po ba? So, lahat ng to, hindi natin magagawa yung security, natin makuha yung security ng ating eternal life, ng ating kaligtasan, if we do not obey God's words, if we don't have that obedience sa ating Panginoon. So, it is very important na magkaroon tayo ng obedience sa ating Panginoon. Ano po yung pangatlo na sinasabi ng ating Panginoon? Submissions. He looks for submissions. So definitely, hindi natin makukuha yung bounty ng ating Panginoon, yung blessings ng ating Panginoon, kung hindi tayo magiging submissive sa kanyang mga salita, di po ba? Magiging submissive tayo doon sa kanyang mga plano, doon sa kanyang mga kagustuhan, di po ba? Kung magiging submissive ka sa kagustuhan ng ating Panginoon, magiging iba yung definition mo ng blessings. Di po ba? Na dati, ang blessing sa'yo is yung meron kang pera, malaking pera, malaking bank account mo, may maganda kang bahay. Now, because submissive ka, iba na yung definition mo ng being blessed. Because you are submissive to our God, nagbabago ngayon yung experience mo ng God's love and God's power. Dati, yung God, siguro, nung bata tayo, ang God's love is when we have good dress every Christmas or kumakain tayo ng masasarap na pagkain. Now, di ba pagtanda mo, ngayon nga, pagtanda ko, God's loves na pala yung kumain ako ng healthy food, ng vegetable. God's loves na pala, di ba, dati, kailangan kumain ako ng crispy pata, kailangan kumain ako ng lechon, kailangan kumain ako ng ano. This time, okay na pala sa akin yung salad. It's still God's love when I eat something like that. So, being submissive sa ating Panginoon changes everything, changes the way we look at things, changes how we look at our surrounding, changes what we need as well. So, yun po yung binabago ng ating Panginoon sa ating buhay. Ano po sabi po dito? Honors our faith. God honors our faith on Him. Di po ba? The greater our faith, so, the greater na ma-experience natin yung bounty ng ating Panginoon. The greater our faith, the greater po na ma-experience natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. And it all comes to the 3 T's, di po ba? Let me take this simple chocolates because I feel bumababa po yung aking sugar level. Sabi po dito, from number 1 to number 4, it all goes to the 3 T's. Yung time, yung treasure, and your talents natin. Being obedient requires us to put our time, our talents, and our treasures doon sa ating Panginoon. Putting Him first above all. Being submissive, nandoon po yung controlling, being a good steward sa time, sa talents, at saka sa treasures na binibigay po ng ating Panginoon.
Putting our faith is letting God control our time, our treasure, and our talents. Yun po yung parating tinitingnan ng ating Panginoon. And lastly, it requires holiness. Yan po yung pinakamahirap attributes ng ating Panginoon. Changes the things ng characteristics ng ating Panginoon changes with regards to the attributes ng ating Panginoon. Ito po consistent po ito. Ito yung parating nakaredy, ito yung promise ng ating Panginoon. But these attributes, it depends on how we react doon sa situation, doon po sa nangyayari sa ating buhay. Yung holiness natin. Di ba? To be blessed by the eternal life requires holiness. It requires these things. These are the attributes na hinahanap ng ating Panginoon sa ating buhay. Holiness, when we say something, we will do it. Holiness, when we commit something, we will finish it until the end. We committed to be God's child. So we committed to obey, to be submissive, to be faithful, to put God first in everything that we do. So that is the holiness ng ating Panginoon. To remain as faithful as we can. To remain as submissive as we can. To remain as obedient as we can. To remain worshippers of our God as we can. Bilang panghuli po, tingnan po natin yung strong foundation. So, yan po yung aming goal for this year sa church po namin to build a strong foundation in all aspects of our life. So, sabi po sa Mateo 7:24 hanggang 27, sabi po dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino at nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ng hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita ay ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Totoo po, we're both given that privilege to become a child of God. Totoo po na tayo po ay binigyan ng pribilehiyo ng ating Panginoon na makapasok sa kanyang kabanalan, sa kanyang presensya. But some of us are putting it in the wrong foundation. Some uses faith in the wrong foundation, in the wrong way. Sabi ko nga po dati, di ba? Faith can be abused and misused. So, God's promises can be abused and misused. So, kailangan po nating magkaroon ng matatag na foundation doon sa katalinuhan, sa wisdom na nagmumula sa ating Panginoon upang tayo pa ay may tulad doon sa matalinong tao. That we put our foundation on God's grace, mercy, love, power, wisdom. Lahat po ng yon para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sabi natin, we be submissive. We change if we need to change. Yun po yung prayer and fasting. We change. So, when Daniel fasts, it's because he wants to be different from the others. Yun po yung nais ng ating Panginoon. So, as this year goes, let's look at the strong foundation ng ating 3 T's.
ng ating talents, ng ating skills, ng ating treasure, ng ating katalinuhan, ng ating pera, at ng ating time, ng ating buhay po sa ating Panginoon. Bago po tayo magtapos, nawa po ay magkaroon po tayong lahat ng pinagpalang bagong taon at with the stronger foundation ng ating ginagawa, iniisip at plano para sa taong ito na nakaangkla doon sa salita ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan, sa Diyos po ang kapurihan, at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Aming mga banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pribilehiyo na binigay mo sa amin na maging anak mo, Panginoon. Lord, salamat sa mga characteristics of your goodness as our Father in heaven, Lord God. And Lord, you also respect the attributes, Lord God, of your goodness, Lord Jesus. Thank you for the strong foundation that we have, Lord God. Nawa, Lord God, na sa bawat gawin namin, isipin namin, planuhin namin sa taong ito, Lord God, that we put you first in everything, Lord God. That we become submissive to your words, Lord God. That we become a good obedience, Lord God. Na magkaroon kami ng pagsunod sa iyo, Panginoon. Gaano man kahirap, Lord God, darating ang bagyo, darating ang unos. It might be personal, it might be external, Lord God. But Lord, nawa, Lord God, na maging faithful kami sa iyo, Lord God, for your holiness, Lord God, that we look at your holiness, Lord God, as our basis, as our pattern, Lord God. Lord, we dedicate this 2024, Lord God, this the first Sunday of this year, Lord Jesus. We dedicate it to you, Lord God. Gamitin mo yung talents na binigay mo sa amin, Lord God, to glorify you. Nawa, Lord God, magamit yung blessing of treasures, Lord God. Yung katalinuhan namin, yung kalakasan namin. These are our treasures, Lord God, that you have given, Lord God. Yung finances namin. These are treasures that you have given to us, Lord God. Nawa, magamit namin ito, Lord God, upang mapurihan ka, maluwalhatian ka, Lord God. And lastly, Lord God, yung time namin. Time are precious, Lord God. Hindi namin may babalik ito, Lord Jesus. Nawa, Lord God, magamit namin ang bawat oras ng aming buhay dito sa lupa upang mauna ka, Lord God. Mabigyan ka namin ng first priority sa aming time, Lord Jesus. And Lord, the rest will follow, Lord God. The treasure, the talents will follow once we give our time to you, Lord Jesus. Lord, nawa, Lord God, na huwag maging secondary yung pagpili namin sa iyo, Lord God. Because ikaw yung priority namin, Lord God, sa trabaho, sa pakikipagkapwa namin, Lord God, sa enjoyment namin sa buhay, Lord God. These are things that you want us to have, Lord God. Because you want the best for us, Lord God. Na magkaroon kami ng time with our family, time with our friends, time for ourselves. But above all, Lord God, that we choose time for you, Lord God Jesus. Lord, this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sa Diyos po ang kapurihan, sa Diyos po ang kaluwalhatian, at muli po isang pinagpahalang bagong taon ang sumaating lahat. Glory to God.